So yun po mga kabisnes naming minamahal, isang mapagpalang gabi sa ating lahat mga kabisnes, no? Wala na tayong paligoy-ligoy pa, diretso na tayo sa ating usapan mga kabisnes naming minamahal. So yun nga po mga kabisnes, ako ay pumasyal doon sa aking anak na si Jamila, no, mga kabisnes. Pumunta ako kanina at pinag-usapan namin kaagad antimano yung aming sabi ko nga, di ba noon sa mga unang vlog ko na mamamasyal kasama kaming lahat. So napag-usapan namin kung kumbaga parang ang gagawin mga kabisnes ay may share din kami sa mga kailanganin namin, no? Yung mga kailanganin namin, siyempre kung sinong sasagot sa ganito. Sabi kasi ni Jamila ay sa San Mateo, dito daw sa San Mateo lang mga kabisnes meron daw silang pasyalan doon na ang ganda daw, basta maganda daw. Sabi ko nga noon, kahit sa mga lugawan lang okay na kaya lang iba ang kanilang mga kabisnes, iba ang kanilang plano. Nagkaroon daw ng tawag nito, bang may staycation ba, may stay doon ng mga magdamag ganyan, parang magkakaroon ng transient ganun mga kabisnes. Sabi ko mukha yatang mamahaling diskarte at itong gusto ng anak ko. Sabi ko kaya ba natin yun kasi ang alam ko pag transient kasi yun package yan ang gawa kung ilang packs, no, 10 packs, 5 packs, mga ganun or higit pa mukhang mahal yun, mga ganung sistema. Hindi ko alam, sabi ko sa kanya hindi ko alam kung uubra pa tayo dyan kasi mahal man yun, sabi ko sa kanya. Sabi niya okay lang yun pa, minsanan lang naman, at least makapamasyal tayo, may magandang view daw yung pupuntahan di sabi niya okay lang ba sa'yo kung ikaw ang sasakyan, ganon. Sabi ko sige, provide tayo ng sasakyan. Sabi ko, sige, bahala na ako, sabi ko. Ang sabi naman niya, kailan ba daw, sabi ko, hintayin mo natin makasweldo ako kasi siyempre wala pa akong sweldo, sabi ko. Sabi nila, first week of December or sabi ko, kahit hindi na abot ng first week of December, basta itong pagkasahod natin namin sa YouTube, sabi ko, pwede na. Na agad natin, go na agad tayo. Sabi ko pwede naman tayo mag-commute kung San Mateo lang, malapit lang yan lang tayo, mag-grab lang pwede na yun, mag-grab. Sabi niya sige, mag-grab tayo, sabi niya. Tapos nun ay kwento-kwentuhan kami yung patungkol sa kanyang takbo ng kanilang pinagkakakitaan araw-araw. Sabi nga niya, hindi sa lahat ng araw ay maganda ang binta sa online, no? Pag online minsan din matumal, gano'n, lalo pat itong nagdaang bagyo mga kabisnes, wala rin silang walang customer, no? Walang masyadong buibili kasi siyempre ang mga tao ay pinagpauna mo ng pinaghandaan yung itong bagyo nga na lumipas mga kabisnes, no? Maraming ang nagpanik dahil nga doon sa bagyo sobrang laki, sobrang lakas. At salamat na nga lang mga kabisnes dahil dito sa metro ay hindi tayo tinamaan, no? So ang sabi niya walang binta daw na maayos. Sabi ko, ganun talaga. Ang negosyo naman ay hindi naman lahat
sa lahat ng pagkataon ay maganda ang takbo, minsan naman wala, ganun. At sabi ko ganun talaga, tiis-tiis lang, sabi ko sa kanya. So yun nga po mga business, ang aming pong pinakapunta riyan pupuntahan ay San Mateo daw. Pero hindi pa natin alam kung ano yun na ba yun, kasi parang hindi ba ako ano dyan sa San Mateo, kasi wala iwan ba, mura may kuhan diya gaano. Pero yan ang gusto nila kasi bundok daw yun mga kabisnes. Maganda raw ang mga view. Sabi ko kako, sige. Sa bagay yung ano yan, yung pag nito yung San Mateo na yan mga kabisnes. Nakapunta na ako dyan mayroong isang subdivision din na nandun mismo sa pinakamataas na parte na nakaharap sa isang malaking bundok. Ano ba ito, bundok to? Ito yung subdivision. Ang ganda tingnan nga naman. Overlook na overlook. Pero hindi yun siya pasyalan talaga na mga kabisnes. Kasi subdivision yun Hindi ko lang alam kung saan banda dyan sa San Mateo, kung anong meron dyan na parte nga may mga pasyalan, kasi hindi masyado akong familiar sa San Mateo na may pasyalan mga business. Hindi talaga. Sa Antipolo pwede pa, kung doon talaga maraming mga pasyalang magaganda doon, overlooking pa. Pero dito sa San Mateo, yun lang yung akin napuntahan dati na tinirahan ng aking pinsan, na sabi ko, ang ganda pala dito kasi yung bundok talaga mga ka-business. Ito yung bundok na nakatarik na kaganyan talaga ito yung subdivision. Tanaw mo siya, ang gandang tingnan, kumbaga ang ganda kumbaga the best talaga kung doon ka tumira. Kung pasyalan, wala mang pasyalan doon. Pero yun nga, wala akong idea dyan sa San Mateo pero sinabi lang kasi niya na sa San Mateo tayo, may maganda daw doon. Sabi ko, hindi na rin ako nagreklamo. Sige, malay natin kung magbago pa kung saan talaga mga ka-business. Pero at least kasado na yung aming plano na talagang matutuloy na ito, na banding kaming pamilya. Excited na nga po ang lahat dahil siyempre yung mga bata, ang mga bata na first time namin tong gagawin, na yung kumbaga paglaanan talaga namin ng panahon itong aming pamamasyal, sama-sama kaming lahat. First time namin magawa itong mga ka-business na sama-sama kami, kasi kadalasan talaga pag umaalis kami hindi sabay-sabay, di ba? Minsan si ganito ang kasama, minsan si ganito ang kasama, yung ganun. Wala yung banding namin ng buong pamilya kami, na tulad itong gagawin namin ngayon na para bagang ang tawag nito, yung bang mag-picnic ba, parang ganyan nga, sabay-sabay, nandun kaming lahat. First time namin gagawin ito mga kabisnes. Kumbaga sa aming pamilya, sa amin to, yung memory sa amin to, isang memory sa amin to, na magsama-sama kami mga kabisnes. Kasi sabi ko nga dati pag namasyal, minsan si Mingay o kadalasan pag namasyal talaga kami, mga maliliit ang kasama. Kung kasama naman namin yung malalaki, hindi nga kami kumpleto. So ito sa pagkakataon na ito mga ka-business, para sa amin, sa pamilya namin, makasaysayan ito. Isang makasaysayang pangyayari ito sa amin, na magbanding kaming ganito. Kasi hindi talaga kailanman nangyari sa amin to mga ka-business. Kumbaga isang history kung tawagin sa aming pamilya ito mga ka-business. So napakasarap lang din isipin mga ka-business na sa ganitong mga pagsubok na dinanas namin mga ka-business ay naging masaya pa din ako mga ka-business. Sabi ko sa anak ko nga kagabi, sabi ko na, alam mo naman kung ano yung mga pinagdaanan natin sa buhay. Sabi ko na, sinubok tayo una sa kabuhayan, sinubok tayo
nawala yung ating bahay, yung negosyo natin nun bumagsak, no? Yun, sa kabuhayan sinubok na tayo, pero nakapasa na tayo dyan. Sabi ko, sumunod, sinubok ako, sabi ko sa kanya, sinubok ako sa akin, sinubok ako sa karamdaman. Una, sa kabuhayan, sunod sa karamdaman, pangatlo, anak, sabi ko, sinubok ako sa pananampalataya. Kasi dito masusukat kung hanggang saan ang aking pananampalataya, kung hanggang saan ako mananalig sa Panginoon Diyos, sabi ko sa kanya. Kumbaga ito yung pangatlo na sasagupain ko, pangatlong pagsubok na ito, yung patungkol sa pananampalataya, mga kabisnes. Kasi kapag ka mahina-hina ang pananampalataya mo sa sitwasyon na dinanas namin, sabi ko sa kanya, kung mahina-hina tayo mga anak, malamang sa malamang hindi na natin maisip na umapak ng church, sabi ko. Kaya yung iba dyan, balisa ang isip, baka kulang na lang mabaliw, no? Mga ganong sinabi ko sa kanya yun, mga kabisnes. Sabi niya, oo nga pa eh, sabi nga pagsubok sa buhay, sabi nga gano'n. Tapos humingi siya ng ulit-ulit ng tawad sa akin habang nag-uusap kami, mga kabisnes. Sukdo lang, nagsisi talaga rin siya, nagsisi siya. Pero sabi ko, wag na natin pag-usapan yun, nak. Sabi ko, tapos na yan eh. Ang pag-usapan din ngayon, yung ating haharapin ngayon, kung paano tayo mamuhay ulit na masaya, at paano tayo mamuhay na tayo nito, yun bang kahit mahirap ang pagdadala ng buhay, sabi ko sa kanya, at least buo tayo, nabuo na tayo ulit, sabi ko sa kanya. Tapos bakit ulit niyang sinasabi sa akin na sorry na talaga, andito na eh, nagkamali na po ako eh, pero hayaan mo, sabi niya, at magsusumikap din ako. Sabi ko, oo, sabi ko sa kanya. Kumbaga, inano ko, pinapalakas ko rin ang loob niya. Kasi, siyempre, ando na nga, no, nagkamali na nga yung bata. Tapos, kumbaga, sisirmunan mo pa. Hindi na. Inano ko na, kinumport ko siya. Sabi ko, kaya natin to na. Pagsubok lang to, kaya natin lagpasan to. Sabi ko, may Diyos tayo. Sabi ko, kaya natin to. Ito na yun, nak. Sabi ko sa kanya, itong pagsubok na tatlo na dumaan sa buhay natin. Sabi ko sa kanya, kapag ito na lagpasan natin, nak, ang kasunod dito tagumpay. Sabi ko sa kanya. So, kunting tiis pa, sabi ko, kunting tiis pa na, ang kasunod dito tagumpay na. Aanihin na natin ang tagumpay, sabi ko sa kanya. Magtiwala lang tayo sa magagawa ng Panginoon Diyos, sabi ko sa kanya. Tapos doon kumain kami, nagkainan kami doon sa bahay niya, bahay nila, yung boyfriend. So, ang sarap lang sa pakiramdam na nawala na yung dating mga kuan ba, yung mga isipin na saan siya, yung mga ganun, wala na. Saan, kumbaga, napalitan ng saya. Kwentuhan kami, sarap ng kwentuhan namin. Sarap lang sa pakiramdam bilang magulang na sa hinabahaba ng panahon kami ay balisang balisa, di namin alam kung saan namin siya matagpuan. Tapos yun ba, napalitan ng saya, no? Ang sarap lang talaga sa pakiramdam. Sabi ko, yan nga binanggit ko sa kanya, sabi ko, di bali mahirap talaga tayo, di bali mahirap lang talaga tayo, basta importante sama-sama tayo, buo ang ating pamilya. Nakikita natin, nandito ka lang, kami, kampante kami kasi andito na, malakas buhay ang anak ko. Salamat, yun, sabi ko, salamat talaga anak. Sabi ko sa kanya, itong pamumuhay natin ngayon, bagaman ganito sitwasyon natin ngayon, tuloy-tuloy lang, huwag tayong mawawalan ng pag-asa, sabi ko sa kanya. Then asikasuhin natin yung sunod. Ang asikasuhin natin ngayon yung kayo ay makasal sa madaling panahon, sabi ko sa kanya. Sabi niya, dapat mag-ipon muna ako pa, dapat mag-ano muna ako, kasi kailangan din nila mag-ipon. Kasi nga hindi na nga siya nangumpanya talaga yung bang full time, no? Hindi na, kasi
on call na lang siya doon sa kanyang trabaho. Tapos yun nga, nag-online selling sila. So hindi naman din ganun talaga kalaki ang kanilang kinikita para masabi natin marami silang pera. Sakto lang din sa kanilang pamumuhay sa araw-araw. Pero at least may pinagkakakitaan. Sabi ko sa kanya, okay lang yan, at least may pinagkakitaan kaysa naman nagtatambay ka lang na wala talaga, di ba? Kasi yung on call naman niya, may mga time naman pagka tinawagan siya, halos sa buong isang linggo ay mayroon. Minsan naman minsan naman sa isang linggo hindi pa perfect, pero sabi ko okay na yan, okay na yan kasi nasa bahay lang. Sabi ko sa kanya, mas gusto ko na lang yung ganyan kaysa yung lalabas ka na naman ulit, maghanap ka ng trabaho doon sa mga call center na yan, ay pagkatapos ay malagay ka sa alanganin. Sabi ko mas okay na yan kasi nasa bahay ka lang, at least namomonitor kita dito araw-araw kung kinakailangan. Sabi ko sa kanya, huwag ka nang munang magtrabaho yun sa labas kasi parang trauma na ako, sabi ko sa kanya. Trauma na ako. Tama na yan, okay na lang muna yan, dyan ka lang sa bahay, on call, okay na yan kako. Total meron naman kayong pinagkakitaan ibang mga extra na pinagkakitaan, okay na kako dyan. Satisfied na ako dyan, sabi ko sa kanya, kasi sabi ko sa kanya, na-trauma na ako Kaya mamaya mag-apply ka dyan sa labas, tapos gano'n na naman, gano'n naman ang senaryo, hindi na naman kita magkikita. Maghahanap pa na naman. Matawa na lang din siya Tapos sabi ko sa kanya, kailangan makasal na kayo sa madaling panahon. Basta mga kabisnes, abang-abangan nyo na lang yan kung kailan. Basta importante sa ngayon na masaya kaming magpamilya, sama-sama kaming buo ang aming pagsasama sa buong pamilya namin. So mga kabisnes, wala nang bagyo, mga kabisnes, okay na panahon. Salamat sa Panginoong Diyos dahil nalagpasan natin itong bagyong ito. Salamat sa Sierra Madre. Yun ang pangunahing naging yan ang bumasag dun sa sobrang lakas na bagyo na yun. Pinasag talaga niya nung pagdating dyan sa lugar na yan, nung dadaan na siya sa Sierra Madre, talagang lusaw siya nakarating man siya dito pero lusaw na yung niya. Nawala na siya ng puwersa, mga kabisnes. Grabe talaga, nakipaginabang yung Sierra Madre na yan, mga kabisnes kailan pa namin yun inaabang-abangan yung bagyong yan, simula pa ng Biyernes, Sabado, Linggo, talagang kami balisang-balisa. Siyempre hindi biro po, mga kabisnes, batay doon sa makikita natin sa forecast na yung diameter ng bagyo nito sakop ang buong Pilipinas. Sino hindi matatakot yan? Napakalaking bagyo talaga, hindi biro. Kaya nung nabalitaan na namin siyempre sa mga news na ang laking tulong ng Sierra Madre dahil binasag talaga niya nung kita naman natin doon sa video nung dumaan, pagtawid yung pinakasentro ng mata, pagtawid wala na yung parang bilog na nawala nalusaw kaya grabe talaga. Kaya pala na itong Luzon pagka tuwing may bagyo talaga na malakas, hindi ganun kalakas ang kanyang impact na dito mismo sa metro, hindi ganun kalakas kasi nga dahil dyan sa Sierra Madre na yan. Salamat talaga sa Panginoong Diyos kasi ang Diyos talaga ang may akda niya na ilagay talaga siya dyan bundok na yan. Biro mo 540 kilometers pala yan, sobrang lawak pala niya. Yun ang nagsisilbing protection dito sa buong Metro Manila. Ay, salamat sa Panginoong Diyos na nalagpasan natin itong bagyo na to lalo dito sa Metro, wala masyadong napinsala business. Bagaman nagkaroon ng baha dito sa Metro Manila, pero hanggang doon lang, mga kabisnes. Hindi ba yung katulad nung nangyari sa Cebu, Grabe, nakikiramay kami dyan sa mga dyan, mga
nawalan ng mga mahal sa buhay, no? Ano, makikita naman natin sa balita mga kabisnes, talagang kalunos-lunos at nakakalungkot isipin. Pero andyan na nangyari na yan. Kaya lang, ngayon talaga kung mapapanood mo lagi sa balita, Diyos ko, manlulumo ka mga kabisnes. Yan nga sabi ko sa kay Mingay, mga nakaraan. Kahit mga damit man lang, ay mapaabot natin kung halimbawa mag-declare na itong ating local government na kung sinong may gustong mag-donate ng mga kahit damit ba, itong mga damit man lang. Kasi totoo talaga, zero balance sila mga kabisnes. Hanggang ngayon, wala naman talaga pa silang wala nga silang tirahan Siyempre, pangunahin talaga doon mga gamit, mga damit. Dapat makapag man lang din sana, kahit mga kung anong mga utensils na pwede natin maiabot sa kanila. Pero mga business, malamang sa malamang, mayroon naman talaga yan. Maghintay lang tayo ng hudyat ng sa mga kinauukulan. Kapag mayroong ganun mga kabisnes, sa panig ko mga kabisnes mo, talagang mag-aabot ako, lalo na sa mga damit. Mahalaga kasi yun mga kabisnes. So yun lang mga kabisnes, namin minamahal, yun lang aming napag-usapan ng anak ko. At least naklaro na kung talagang matutuloy o hindi. Tuloy na mga kabisnes. Abangan nyo na lang po ito ang aming gagawin, ang aming lakad. Alam ko mga kabisnes, ang mga bata nga mga kabisnes kaya lang hindi ko na kasi sila natanong sa through video, pero natanong ko sila isa-isa kanina, no? Masaya ba kayo sa natin lakad? Kasi nga natulugan ko, mag-vlog sana kami mga kabisnes na naka-edit kasi ako, wala, tulog na sila. Sabi ko nga, pabor ba sa kanila kung yung San Mateo na pag-usapan namin ng kapatid nila, okay naman sila, masaya nga sila di sabi ko mamaya mag-vlog tayo, sabi ko sus nako po, naka-idlip ako, di rin ako dinisturbo nung naka-idlip ako. So yun, wala ako, kaya ako nag-vlog na lang ako ngayon mag-isa, hindi ko na sila na dinisturbo kasi nakatulog na rin sila So yun lang mga kabisnes, abang-abang tayo sa mga magiging ganap sa amin pong pupuntahan, no mga kabisnes. San Mateo daw, paki-comment dyan sa comment section kung anong magaganda dyan sa itong San Mateo. Hindi ko alam pero kung sakasakali man magbago pa, marami naman dyan na malapit-lapit dito sa Antipulo lang, masaya na ako dun maganda din dun mga kabisnes may mga magagandang kainan din dun. Pero yung transient, hindi ko alam kung may mga transient dyan, pero bahala na, kung ako nga lang masusunod dun lang sa pinakasimple lang basta ang mahalaga lang sa amin na magkaroon kami ng bonding, kasama-sama kami, kasi ang gusto ng anak ko ay daw doon, magluto-luto, mag-ihaw-ihaw, yung bang gano'n, mga masaya lang. Sige na ako, bahala ka, sabi ko sa kanya. Basta ako ang pinapaano niya ng sasakyan, mga kabisnes. Sabi ko, sige, bahala na, total malayo-layo pa naman, kasi malayo-layo pa naman sweldo, sabi ko sa kanya. At least malinaw na matutuloy talaga kami, kasi siya na nga mismo nagsabi na tuloy tayo, ganun. Okay, sabi ko, salamat anak. O di, abang-abang na lang tayo mga kabisnes. Ito talaga ako mismo mga kabisnes, malayo pa man yan, pero na-excited talaga ako mga kabisnes, kasi kakaiba talaga tong aming lakad ngayon kakaiba ito mga kabisnes namin minamahal. So tuwang-tuwa ang lahat, no? Excited ang lahat, lalo na to si Kia. Sanay din yan sa mga gala-gala. Ang hindi masyadong sanay sa gala-gala mga kabisnes, si Makmak at saka si din hindi masyadong yan sila pagka may mga galaan mga kabisnes. Kaya di ba mapapansin nyo naman kahit dyan sa kabisnes, may mga lakad-lakad kami, hindi sila mahilig sumama, hindi ko na sila, baga hindi masyado silang sanay sa mga ganong gala-gala. Pero yung si Kia gusto yan. Pero sa pagkakataon na to mga kabisnes, siyempre ate kasi nila yan matagal na panahon ng walang banding, tuwang-tuwa silang lahat.
So excited na nga ang lahat mga ka-business. So yun po, hanggang dito na lang. Pakiabangan nyo na lang po yung aming banding buong pamilya, no? Ang Kagwang Buknoy family, no? Abangan nyo na lang po yun mga ka-business. So hanggang dito na lang. God bless po sa ating lahat mga ka-business na minamahal. Patuloy lang po natin suportahan ka-business official, no? Ang ating main channel. Siyempre Papa Dins TV, ka-business family, ang ating boss Dave, Mrs. QB official, ang ating mga kamars dyan, yan. Ang ating famous Budang official, mga ka-famous, please support. Please support ang ating famous Budang, yan. At siyempre ang ating pong mga kagwangs, no? Mga kasamahan ko, mga kagwangs, mga ka-business na nasa sirkulasyon pa ngayon ng ating ka-business family, yan. Support po natin yan. Ang yung ibang lingkod, mga ka-business, Kagwang Buknoy official, nagpapasalamat po ako na napakarami sa inyo pong walang sawa na pagsuporta sa ating YouTube channel, at sa lahat ng mga vloggers, no, sa inyo pong suporta, sa lahat ng mga vloggers sa kabuuan ng ka-business family. Thank you very much po mga ka-business na minamahal. So pagpasensya nyo na po ang simpleng video ito mga ka-business, no. Ito ay update lang sa aming pong gagawing family, Kagwang Buknoy official family bonding, ano po mga ka-business. Alright, birabanat lang po tayo mga ka-business.